Magandang gabi po sa inyong lahat. Happy ba kayo na andito kayo ngayong gabi? Sige, sabihan mo yung katabi mo, happy ako. Ikaw, happy ka ba? Okay, sige. Can we all stand? And let's give honor to our God. Let's pray. Father God, you are in the heavens, and the earth is your footstool. Lord, you are alive. You are a mighty God. You are a powerful God. You are our everlasting God. You are the Alpha and the Omega, the beginning and the end. Lord, it is true, O God, Lord, na kung wala yung ka sa among mga kinabuhi, O God, we are nothing and we can't do nothing, O God. Lord, it's you, our everything. And Lord, our hearts, O God, Lord, are so yung hungry, O God, of more of you tonight, O Lord. I pray, Father God, Lord, na as we listen to your word tonight, O God, you'll speak, Lord, powerfully, mightily, Lord, over our hearts right now, O God. And help us, Lord, na yung tinuod yun, Lord, tung totoo, Panginoon, Lord, na ma-develop talaga yung pagmamahal namin sa iyo, O God. Lord, we are not here, O God, just, Lord, nga magsimba-simba lang, Lord. But, Lord, ang amoag yung tumong, O God, Lord, ang amog yung ultimate goal, O God, Lord, is to really know you more in our lives, O God. To seek you more, to desire more of you, Lord, sa among makinabuhi, O Lord. And Lord, like your word that said that we will, Lord, we want to grow, really grow in the grace and knowledge of our Lord Jesus Christ. Thank you, Father, Lord, for the presence of each one of us tonight, O God. And Lord, I commit to you, Lord, the Philippines, our nation, O God. Lord, I declare, Lord, that you would bless the Philippines, O God. The Philippines is for you, Jesus. Lord, i-bless, Lord, ang among bagong nga President, Lord, si President Duterte, O God, and the rest of his cabinet members, Lord. I pray, Father God, Lord, that you would protect them, Lord. I declare that no weapons formed against them shall prosper in the name of Jesus. Lord, ikaw, good Lord, ang magatabang, Lord, protect, Lord, tanan, Lord, na mga program ni President Duterte right now, O God, Lord. Kakaning tanan, Lord, na may tabog yun ni Lord for your glory only and for your honor. And through these programs, O God, Lord, mahimog yun, Lord, nga, i-bless yun ni mo, Lord, ang amo ang country, the Philippines, O God. Lord, I declare, Lord, that the Philippines is for you, Jesus. And Lord, marami pa po kaming madadala, Panginoon, Lord, na mga kaluluwa, Lord, sa iyong kaharian, O God. And Lord, empower us tonight, O God. Reveal to us your word, O God. Change us, O God, Lord, so that our lives will never be the same again, Lord. Lord, we give you grace. I give you power. We give you glory. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Let's all sit down. Okay, sige. I would like to introduce first myself, no? Sa wala nakaila sa ako, Sa katulang wala nakaila sa mga first-timers, no? Ako dahil si Pastora Jane Lihe. No, I'm 53 years old, and I'm one of the disciples sa ato ang pastora. She's my sister, no? And siguro mapansin nimo nga they are not here, right now, no? They are not sitting in front because they are in Manila. They have kanang meeting, no? Meron silang pastors conference tomorrow. That's why they are not here, no? So okay lang ba na ako mag-speak sa inyo ang atubangan karon? Okay, glory to God. And no, my husband is wala akong husband dire, tuwa sa gawas. Calling for my husband, no? My husband is, his name is Romualdo Lihe, no? And I really praise God sa life sa akong bana. I thank God that He give me a husband, no? Who is loving, supportive, and who is really in love sa vision. No, he's not here. Ay, dili siya taga-dire, no? Actually, hindi talaga hindran sa kanya ang language, no? Kasi glory to God, he was here only for 1 year. And napakarami na po niyang mga disciple. Glory to God for his life. You know what? No? You know what? If ang mga husbands nato, kinsa mga married dire? Oy, wala. Ako lang married. No? Kung ang atong mga husband, no, in love kay Lord, wala gyud tay maproblema. Kung in love sila kay Lord, ma-in love po na sila sa ato. Amen ba?
Kaya kita, mga married couple, no, we should be a good example sa atong mga kabataan. No, para ganahan sila nga magminyo if it's already the right time. Amen ba mga single? Oh, tanawa, basta single lagi, kusog kayo, yeah! Pag mga married, no? Sige lang, makuanra na siya. Magbag-ura na. Okay, so, kinsa din na last Sunday. Yan, okay. So, the title, no, ang preaching nila. So, in this month, ang series of our preaching is about the heart. No? About the heart. It's the matter of the heart. Kailangan yun na, every now and then, ma-remind yun ta, kung unsa yun ang condition sa atong heart. And last Sunday, nag-check up ta sa atong mga heart. Amen ba? Kinsa dire, no? Naka-check up na, nakabalog yun ka nga, imong heart, okay na yun siya karon. Okay na ba ang heart mo ngayon? Amen. Sige nga, kapain mo yung heart mo kung tumitibok-tibok pa ba yan? Okay, tumitibok pa rin ba? No? So, ibig sabihin, buhi ka pa. No? Ina, Lord, salamat. Buhi pa ko karon. No? Buhi pa ko karon. By the way, nakalimot na ko. Who are here for the first time? Ako din i-welcome ang mga first-timers. Can you please raise your hand? Walay first-timer dire? Sige, coming pa. Ay, okay. Sige ga. Wow! Na, 1, 2... Okay, so palakpak, CCFI cheer. Okay, dire, pila. 3, 4, pwede i-ano sa, ayaw ana oh. Ayaw ana, kaya akong bulangon yung mga kamot. Pwede, 3, 4, 5. Na pa? 5. Woo! Palakpak ka ta, 5. Dire, Na, dire? Na yung mga first timer dire? Okay, 5. 5. Woo, 5. Woohoo. Dire. May mga first-timers? 5. Wow, 6, 7. Okay, so we have 7 VIPs in the house. Okay, sa lahat ng mga first-timers, ang tawag namin sa inyo is, you are very important person tonight. Okay? Importante ka, kaya kung katabi mo yung first-timer, sabihin mo, ay, salamat, andito ka na. Salamat. You are very important, mga kapatid, mga anak. Importante kayo mo karon kay, ang service namo will not be complete without you. Kaya sabihan mo, you complete our day. Sa mga first-timers, okay? And, palakpakan din natin ang mga nagdadala, no, ng mga first-timers. Actually, mga kapatid, kayo talaga ang tunay na hero. Ang mga nagdadala ng mga first-timers. Amen? Palakpakan daw natin si Lord B. Okay, so balik ta, no? Check ang heart. Naka-check up na ba ta sa atong mga heart? No, after the preaching last Sunday, nakaadto na ba ta sa, sa clinic, sa usa ka greatest physician, no? Na si Jesus, si God. No, ato na bang gi-pour out, gi-expose na ba nato ang heart nato sa Ginoo? You know what? Walang masama po pag mag-expose tayo sa heart ni Lord. Wala pong masama. Kasi, alam mo, pag once na-expose na yan, eto ang tandaan nyo, hindi na makakakilos ang enemy sa buhay mo. Okay? Kaya napakaganda po na every now and then, i-check natin yung heart natin. Ano ba yung mga tinitibok-tibok ng puso mo? Is your heart inclined, still inclined to the things of this world, worldliness? Or is your heart now is inclined na ba ang imong kasing-kasing, ang puso mo sa mga bagay-bagay na para sa Panginoon? Okay? Alam na natin yon, check na natin yon, no? So alam na natin, kung merong mga bagay-bagay na hindi nakakalugod sa Panginoon, by all means, tanggalin na natin yan. Cancel na natin yan. Palayasin na natin yan sa buhay natin. Amen ba mga anak? Amen. So, ngayon, the Word of God, no, ang Word ni Lord ngayon, kagabhion, is entitled, Homecoming, How to Develop a Heart of God. Gusto mo yung title na yon? No? Para it seems so complicated, pero madali lang po yun. Mamaya, pag-aralan natin kung paano talaga natin ma-develop, kung paano talaga tayo magkaroon ng heart for God. Amen ba?
no? Kasi so sad. Balik-balik tayo dito every Sunday, no? Balik-balik tayo dito, balik-balik tayo sa cell, lahat ng mga activities sa Panginoon, kung hindi talaga natin alam na na-develop na pala yung heart natin and we are not aware, sayang lang ang lahat. Tama? So, every Sunday, meron talaga tayong goal, may purpose talaga. At yung goal and purpose na yon, sabihan mo yung katabi mo, that is for your own good. Okay, para sa iyo yan. Ngayon, no, pag-usapan muna natin ano ang develop. No? Anong ibig sabihin ng develop? Sabi sa Merriam Dictionary, no, ang develop is to cause something, no? Something to grow or bigger or more advanced. So, ibig sabihin, pag may development, may nag-grow from level to level. Hindi ka mananatiling ganyan lang. No? Kung dati, first, bago ka lang sa Panginoon, no, sa ating devotional life, sa ating relationship sa Panginoon, kung bago ka pa lang, bata ka pa lang, no, kailangan i-desire mo talaga na mag-grow ka, na makilala mo pa ng lubusan ang Panginoon sa buhay mo. Okay? So, even in to grow or become bigger or more advanced, dapat may advancement. You know what? What is good thing sa ating Panginoon? No? He does not want you to remain the same level. Gusto niya, no? Sa bawat sandali ng buhay mo, gusto niya, lalago ka. Lalago ka talaga. Kasi yan ang purpose niya. Yan ang plano niya. Sabi sa Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you a hope and a future." Gusto ng Panginoon yan. Ayaw niyang manatili kang bansot. No? Gusto niyang tatangkad ka, mag-grow ka. Tapos, amen? Amen ba? Okay, ito. Tapos, to create something over a period of time. So, ang pagbabago, kapatid, hindi yan one time, big time. Boom! Nagbago ka na. So, meron siyang process. Meron siyang process na pagdadaanan. Mamaya, pag-usapan natin paano yung mga process na yon. Okay, a great example is, sino dito nagda-diet? Nagda-diet tayo. Okay, da-diet, no? After ng diet, pumupunta ng gym, no? Bakit? Kasi gusto niyang ma-develop. Pag pumupunta ka sa gym at pumupunta ka nagda-diet ka, meron kang gustong i-develop sa katawan mo, no? Na ang pinaka-goal talaga natin ang ma-develop yung muscles natin. Amen ba? Ako, kami nila Torog, ni Tora, I'm on, plan sa Herbalife. Kaya napansin nyo? Uy, glory to God. Wala na akong bell-bell. Glory to God. And you know what? Etong damit na to, matagal na to, more than 20 years na, hindi ko na to siya masuot for ilang years, for 3 years yata, dahil tumaba na ako. And glory to God, mabuti na lang, walang tumanggap neto nung binibigay ko. Kasi para talaga sa akin pala ito. Glory to God, no? Pumayat na ako. Bakit? No? Kung nagda-diet tayo or meron tayong program, kailangan talagang may gagawin ka. No, may gagawin na process. Susunod ka sa program, susunod ka merong diet plan, food plan sa'yo. Okay? So, ang ma-develop, no, dapat is yung muscles, hindi yung fat sa katawan natin. You know what? Sa Bible, ang mga fats, no, sa Old Testament, sinusunog yan. Oy, sorry, huwag kayong magalit sa akin, friends tayo, ha? Pero yun po ang totoo, no? Hindi po yan nagkakaroon ng tawag nito, kagandahan sa katawan natin. Kaya si Lord, alam niya talaga na yung mga fats, talagang sinusunog yan. Hindi yan nagbibigay ng pakinabang sa katawan natin. Tama ba? Ha? The fat of the land belongs to the Lord. O, siya na lang yun kasi hindi naman mag-develop siya ng cholesterol kasi Diyos siya eh. Diba? Diyos siya. Pero sa atin, gusto ni Lord na mananatili tayong healthy. No? Healthy kasi marami pang plano si Lord sa buhay mo. Marami pa siyang gagawin. Marami ka pang madadala dapat na mga kaluluwa sa paanan ng langit. Amen ba? Kaya sabihin mo, be healthy. Let us be healthy. Okay. So, ayun. And ngayon, pag-usapan na natin ang develop, let's talk about the heart. No? Kasi nga,
how to develop a heart for God. Ano ba ang heart, no? Sabi din sa Merriam Dictionary, the heart thought of a place where emotions are felt. Andyan lahat ng mga klase-klase na emotion, no, sa heart. Kaya nga, di ba? Sabi sa Proverbs 4:23, above all else, guard your heart. Kapatid, no? Talagang sinabi yan ni Solomon. No? It's a command na kailangan natin follow. I-guard mo yung puso mo. Ikaw mismo, sabihan mo yung katabi mo, ikaw mismo. I-guard mo yung puso mo. No? Guard mo yung puso mo. Kahit si Lord, hindi niya kayang i-guard yung puso mo. No? Nung create tayo ni Lord, meron siyang isang bagay na hindi pinakailaman sa atin. Yung will natin. Yung will at saka yung freedom natin to choose. Okay? Kaya dyan, ang heart na yan, kailangang i-guard mo talaga yan kasi nandyan ang klase-klase na emotion. Pag hindi mo na-control yan at hindi ka marunong mag-respond, it will lead to destruction. Okay? And ang heart, dyan nang gagaling ang course of life. Dyan nagsisimula ang mga magagandang bagay, magandang desisyon, at saka mga maling desisyon. Example, nagalit ka. No? Nagalit ka sa isang tao. Dahil hindi guarded yung heart mo that time, text ka kagad. Pak! Send. Aray ko. Naka-receive nung text mo, grabe. Grabe na pala ang trouble na nakos mo. Ito pa, pag galit ka, mga kapatid, mga anak, pag galit ka, huwag kang mag-post sa Facebook ng mga hate post. Amen ba? Don't use the Facebook as your venue. Venue nga mag-eka sa imuhang kuan, sa imuhang kalagot, malamang sa malamang. No? Hindi masosolve yan. Lalong iinit at lalong magugulo ang buhay mo. Okay? Ito ang tandaan natin. Pag galit tayo, huwag tayong gumawa, lalo na't mga major decision. Okay? Kasi pag gumawa ka at the height of your anger, 100% kapatid, mali ang decision na magagawa mo. Example, mag-asawa, nag-away. No, nag-away lang sa konting bagay. Nagluto si Mrs. Ang tinola, gibutangan og toyo. No? Nasuko ang asawa, sama na imong luto, love, uy. Pero love gihapon. No? Agoy, nang load na si Mrs. Ingon na si Mrs. Sige, wala di kayo ginamayan sa akong luto. Magbulag na ta. Uy, nagbulag dahil lang sa tinola na may toyo. No? Iwasan natin yan. Amen ba, mga asawa? Okay? So, kailangan talagang i-guard mo yung heart mo. Paano natin i-guard yung heart natin? How? How do we guard our heart? No? Only allow things, mga positive things, encouraging words. Positive words. Words that will, no, edify your soul. Yun lang ang papasukin mo sa heart mo. Kung negative yan, wag mong i-entertain. Wag mong ipapasok, i-cancel mo kaagad yan. Amen ba? In that way, no, magagard talaga yung heart mo. Alam mo, nasa kontrolado mo yon kung ano yung dapat na ipapasok mo sa puso mo. Kasi, always remember this, kung ano yung nilalaman ng puso mo, yun at yun ang lalabas sa bibig mo. Pansinin mo yan. Okay? Kunting ano lang yan. Kung ang puso mo, puno ng galit, puno ng insecurities, puno ng jealousies, no, jealousy, lalabas at lalabas. Kunting kanti lang yan. Kunting sakit lang sa'yo yan. Nasaktan ka, lalabas. Sakit din ang ibibigay mo sa kanya. Kaya let's guard our heart. Amen ba? Sabihan mo yung katabi mo, guard your heart. Okay, guard our heart. Sige. Now, no, the title of our preaching tonight is Developing How to Develop a Heart for God. Okay. Developing a heart for God, no, involves, concerning our heart with the concern of God's heart. Kung ano yung heart mo, dapat, no, concern din sa God ni Lord. Concern din sa heart ni God. Itong mga bagay na to is kailangan talagang ma-develop natin itong mga qualities that are, no, worth having for in our lives. Ang dapat na ma-develop na qualities ay yung mga kaaya-aya,
para sa buhay mo, para sa kabutihan mo. Kasi may mga qualities na mali, qualities na tama. Kung meron ka naman lang i-develop sa buhay mo, yung mga magagandang qualities na lang. Amen ba? Yung mga magagandang bagay, mga magagandang natutunan mo, no, na dapat na magbabago sa atin. Today, we will be reminded again what are those qualities for us to develop a heart for God. Pabalik-balik talaga to. Kailangan talagang ma-develop yung heart mo for God. Sabihan mo nga yung katabi mo, develop mo yung heart mo for God. So ngayon, pag-uusapan natin, ito yung mga steps. Each of these steps, antidote. What is an antidote? A cure and a remedy. So meron tayong cure and remedy. No? Yung pag-usapan natin ng mga qualities na mga para, no? Kanang tungsin nga atong gipang istoryahan last Sunday nga na-check ng atong mga heart, no? Based on the Word of God. And itong mga qualities na to, ang pag-aaralan natin is nakabase sa buhay ni David. Kilala natin si David? Ano ang tawag kay David? He was a man after God's own heart. Kung si David, a man after God's own heart, ibig sabihin perfecto si David? No. Along the way, pag-aralan natin, no, hindi po perfect si David. At malalaman natin, you don't have to be perfect para ma-develop mo yung pagmamahal mo kay Lord. Meron merong gagawin sa Lord sa buhay natin. Amen po ba? Okay, so ngayon, before natin puntahan yung mga qualities, no, tingin muna tayo sa two kinds of heart, no? Ito yung undeveloped heart. Ano ang meron dyan? No? Anong nangyari sa kanya? Anong nangyari sa heart niya? No? Undeveloped, hindi na buo. Okay? So ano yung mga bakit? Ano yung nangyari? Anyari sa heart niya? No? Nagkawasak-wasak. Sinaksak ng martilyo, dinikdik ng, nilagyan mo ng asido. No? Parang gano'n ang nangyari sa heart. Ano yon? Sins. Bakit na broken yung heart mo? Dahil ang daming kasalanan. No? Hindi nakapag-repent. Ano yon? Shattered. Daming mga nasira na mga pangarap. Nasira na mga puso. Wounded heart. Grabe ang wound na na-create. No? Yung mga wounds na yon, starting yon sa mga words na naririnig natin. Na na-create sa heart natin. No? Unforgiveness. Bakit ayaw mag-forgive? Kasi prideful. Nga nung mag-forgive man ko sa imo, dili man ako sala. No? Naimainana ba? Si Lord, si Jesus, when He was hanging in the cross, He was hanging, no, for 6 hours. Grabe ang gihimo kay Jesus. No? Gibunal-bunalan, gitamas-tamasan, giluwaan, no? Gisagpa-sagpa. Pero, ang first word na lumabas sa bibig ni Jesus is, Father, forgive them. So kung kayang mag-forgive ni Jesus, kaya din natin mag-forgive. Only by God's grace. Amen ba? So sabi dito sa Psalm 32:3, when I refuse to confess my sin, si David ang nagsabi nito. Kasi one time in life, nagkasala din siya. One time, big time, nakasalanan. Sabi ni David, when I refuse to confess my sin, my body wasted away, and I groan all day long. Napakahirap po pag hindi po tayo mag-forgive. No? Hindi naman po yung ibang tao na hindi natin i-forgive ang magsasuffer. Ikaw mismo ang magsasuffer. Sabihan mo yung katabi mo, kaya kailangan mag-forgive na tayo. Para maging masaya, kasaya-saya, ang buhay na nasa Panginoon. Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Okay, so yun ang undeveloped heart. Ngayon, titingnan natin, no, ang heart. Ang buong puso, developed heart. Okay? So sa John 3:16, let's all read this. Sabi sa John 3:16, for God so loved the world, everybody read, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes on Him shall not perish but have everlasting life. Alam niyo ba mga kapatid, na ang John 3:16 is the heart of the Bible. Yan po ang pinakagitna. Ayan po talaga ang tunay na puso ng Panginoon. Mahal niya ikaw at ako. Mahal niya ang mundo. No? Nagpakamatay si Jesus dahil mahal na mahal tayo ni Jesus. Amen ba? So ano ba yung heart ni God? Ano ba yung tinitibok-tibok ng puso ni God? Alam nyo, gusto talaga ng Panginoon na lahat tayo ay maligtas.
Ayaw niya na kahit isa, no, na mapupunta sa destruction. Gusto niya, no, kaya tinuturuan talaga tayo na habang andito pa tayo sa mundo, no, ma-develop talaga yung heart natin for God. Magkaroon talaga na tayo ng tunay na pagmamahal. Okay? Ano ba yung develop, no, heart for God? Of course, dahil develop, kailangan magkaroon tayo ng godly heart. Dapat, no, ang center ng puso at ang mind natin is godly. No? Kaya nga, kailangan we will have the mind of Christ. Okay? Amen ba? And God-centeredness, no? Ano ba ang center talaga si Lord sa buhay mo? No? When God is the center of your life, okay, malalaman mo yan. Pag may mga adversary, may mga problema, ang unang gagawin sa isang tao na ang God ang center sa buhay niya, pag may problema, magpre-pray yan. Magpre-pray yan, no? And habang nagpipray, hindi niya sinasabi, no, sa tao na kagalit niya or sa problema niya doon sa tao, okay? Sasabihin niya, okay lang mga anak na sabihin mo yung mga problema mo sa Panginoon. No? He is ready to listen to your prayers. Kung ano yung nilalaman. Pwede mong sabihin sa kanya, grabe Lord, sakit kaya akong dugan ganyan na nakasabaan ko sa akong boss. No? Grabe kayo Lord, pero sige lang Lord, love man ako ang akong boss. Amen ba? No? Ang akong boss, akong igsuon. Pero I'm not. Kung makasal ako, kasabaan yun ko niya, ana. Sultian ko niya. Pero praise God, no? Kay, grabe yun, gibago na yun ko ni Lord. Amen? Sala man ako, then I have to change. Amen ba? So, and then, patiently waiting. While nag-pray ka, wala pa itubag. While waiting, you worship God. Wait patiently sa iyang tubag. And while waiting patiently, no? Praise God. Ngayon pa lang, hindi mo pa na-receive yung sagot sa panalangin mo, pasalamatan mo na si Lord. Lord, thank you, Lord. Thank you, Lord, sa answered prayer. Salamat, Lord. Wala ko'y kwarta karon, pero ugma, Lord, nana ko'y kwarta. Amen. Lord, karon, wala ko'y kwarta, saan ako pangbayad og tuition fee, pero ugma, Lord, kabalog yung ko, moabot na yun ang blessing sa ako. Amen. That's God-centeredness. May problema ka, wag mong suluhin. Wag mong i-text. Wag mong i-post sa Facebook. Amen ba? Always remember that God is bigger than your problem. May problema ka? Kinsa may problema? Okay? Kinsa si God sa buhay mo? Malaki or maliit? Okay. So ang problema mo, nagiging maliit na lang. Amen? Palakpakan natin si Lord. No? At eto, God should always be the center of our lives. Even sa relationship sa mag-asawa. No? Kung dili si Lord ang center sa ato ang life, sa atong married life, magbulag yun ta. No? Kay si Lord lang yun ang makapacify. It's only the love of Jesus. No? Nga magkaroon yun ka og patience, love. Malagot ka na, pero Lord, salamat kay bigibag-og yun ko ni mo. Love yun na ako ang akong bana. No? Amen ba? Bisag unsa na din na, no? And, eto, ano man ang mangyari sa mundo, ano man kaguluhan ang nangyayari, no? Maaring sa mga leaders natin, sa mga pastors natin, no? Okay. Eto, let's not look on people. Hindi tayo titingin sa tao. Okay? Ang kailangan natin gawin every day, look unto Jesus, the author and finisher of our faith. Dapat doon ka lang talaga nakatutok. Dahil kung nakatutok tayo sa Panginoon, hindi tayo magkakamali. Amen? Amen po ba? Okay, so now, let's now go to the qualities na dapat ma-develop natin. Ma-develop natin, no, for the heart of God, para ma-develop natin yung pagmamahal natin sa Panginoon. A, remember humility. Sabihan mo yung katabi mo, remember humility. In the midst of success. Okay? Minsan, napakahirap maging humble. No? Pag mayaman ka, dami mong pera, no? Or lawyer ka, attorney ka, professor ka, doctor ka, no? Meron kang position sa government. Napakahirap po, no? Pero sabi ni Jesus, no? Let's have the heart of David.
David was humble even in the midst of success. Pag-aralan natin ang buhay ni David. Without doubt, no, alam natin that David was a very successful king. Okay? He was a successful king, and during his lifetime as a king, he continued to be successful. Lahat ng mga activities para sa Panginoon, nagiging successful si David. Why? Because God was with him. God was with David. Nandyan yan sa 1 Samuel 18:14. Ito, David first appear, no? Sa Bible, tunggi patay niya si Goliath. Okay. Sino ang Goliath sa buhay mo ngayon? Meron ka bang mga Goliath sa buhay mo? Sino ang may mga Goliath sa buhay mo? Okay. No, si David napakaliit lang po. He was only, I think, 17 years old or 15 years old when he killed Goliath. Kaya wag mong ismulin kung sino ka sa Panginoon. Dahil kayang-kaya mong patayin kung sino man yang Goliath sa buhay mo. Problema mo, bigay mo lang yan kay Lord. Si Lord ang kayang mag-handle niyan. Amen po ba? He was victorious, no? And eto, David, no, nagpatuloy yung victory niya. Ang dami niyang napatay. Kaya nga, no, dumating yung panahon na ang mga Israelites na believe na sila kay David. Meron silang ginawang kanta, meron silang kinompose na kanta. Hindi ko alam kung anong tune nun. Pero one day, one time, no, when David came from a battle, okay, napatay ni David ang 10,000 na mga kaaway. At gumawa sila ngayon ng comparison. Sabi ng mga Israelites, si Saul, nakapatay lang ng 1,000. Pero si David, 10,000 ang napatay ni David. Grabe. Eh nung narinig ni Saul yun, grabe. It brought, no, ang success ni David, no, drove Saul insane with jealousy and envy. Grabe. Grabe ang nangyari nun kay kay Saul. Bakit? No? Bakit sobrang naging jealous? Nagkaroon ng jealousy si Saul. Kasi si Saul, no, has an attitude problem. Meron. Sino may attitude problem dito? Ako dati, ganun ako. Pero praise God, binago na ako ni Lord. Amen ba? Lahat tayo, lalo na nung hindi pa tayo naka-encounter. Grabe. Init kay ulo. Kulerik kayo. No? Dili, magpautang og istorya. Isa pa lang imong istorya, 5 na ang imong istorya sa iyaha. No, di magpautang. Ganon ang attitude ni Saul, no? He was not able to process his emotion. Okay? Sino dito, no? Gusto ka nga, actually, masakit naman talaga nang makompare, magkaroon ng comparison, di ba? Pero ang kailangan lang talaga natin, kapatid, no? I-process natin yung emotion natin. Huwag tayong basta-basta mag-react. No? Alam mo kung sino ka sa harapan ng Diyos. Alam mo ano yung value mo. Mahalaga ka sa harapan ng Diyos. So kung yung ilong mo, ginawa yan ni Lord, na ganyan, alam ni Lord, na bagay yan para sa'yo. Amen? Yang height mo na yan. No? Bakit ka ganyan? No? Kasi, sabi ni Lord, anak, cute ka masyado sa ganyan na height. Gustong-gusto kitang tingnan na ganyan yung height mo. Alam mo ba na mahal kita? No? Kung kulot man yung buhok mo, anak, gusto ko kulot kasi bagay ka sa kulot. Amen? So, hayaan mo, wag kang no? Wag kang gamol. Wag kang maselos, no? Kasi, alam mo naman na may plano ang Lord sa'yo. Bakit? Bakit ganon ang jealousy? May jealousy. Kasi Saul was selfish. He was self-centered. Ganon po nagkaroon talaga siya ng jealousy, no? Na kahit ang daming mga ginawa, no, ni David sa buhay ni Saul, no, sa kanyang kaharian, nagdalagod siya og kanang victory. Pero Saul was not able to process his anger. Okay? Was not able. You know what? From the life of David, we can learn that one can be successful and still have the heart of God. Anak, pwede kang mayaman.
Pwede kang maging doktor. Pwede kang maging professional na sikat. No? But still, andun pa rin yung heart mo for God. Amen? Kasi si David, nangyari kay David yon. Kung nangyari kay David, mangyayari din yan sa'yo. Amen po ba? Kaya kailangan lang, kung may mga success, no, na tayo matatanggap, marami tayong pera, always check our heart. Check mo yung heart mo, no? You know what? No? Sabi nga natin, no, last Sunday, selfishness. Pero what is the antidote of selfishness? It is humility. Okay? The antidote, no, is humility. Eto, makinig kayo. Humility is not lowliness or to be humiliated or to be abased. Humility is simply, no, recognizing the grace and mercy of God. It's only by God's grace and mercy na andito ako ngayon sa inyong harapan. Hindi naman po talaga ako marunong mag-speak in front of people. Kasi ayaw ko nga maging teacher eh. No? Kasi wala po akong face ng pero andito ako ngayon. It's only by the grace of God. Hindi po ako magaling. No? Grasya lang talaga ni Lord. Kaya sabihan mo yung katabi mo, grasya lang talaga ni Lord ang lahat na to. Okay? When it comes to success and accomplishment, humility recognize where these things come from. Kung saan galing yung success mo, mayaman ka man ngayon, no, don't own that. Wala tayong dapat ipanghambog kay Lord. No? Lahat ng meron ka ngayon, galing yan sa Panginoon. Kaya sabihan mo yung katabi mo, galing sa Panginoon yan. Walang atin dyan. Okay? So meron tayong comparison. No? Meron tayong comparison, analogy, no? Humility, no? Versus, no? Kaning wolf. Pagkikita sa wolf, di ba? Sabi last Sunday, yung wolf, no? Ang wolf, pag makatikim ng blood, gusto na yan, no? Gusto nang kumain ng blood. Na hindi niya alam na yung kinakain niya pala is blood na niya yon, no? Kaya eto, pag hindi natin, no, na-manage ang success natin sa buhay natin, no? Success could corrupt you until you self-destruct. At ayaw nating mangyari yan. Amen ba? Ayaw natin mag-self-destruct. Kaya kailangan, no, should be humble. No? Pag merong nagsabi sa'yo, ay, ang ganda-ganda mo, what will you say? Glory to God. Uy, ang galing-galing mo, what will you say? Dato lagi ka kay karon, as in dami mong pera. Glory to God, no? Si Stephen Curry, no? Every time na makashoot siya, glory to God. Bisag dili siguro siya makashoot. No? Hatag niya ang glory. Sabi niya nga, makashot, manalo man kami or matalo, always for the glory of God. Everything for the, wala kay kwarta karon, glory to God. Amen? Wala kay pamasahe karon, glory to God. Unya, nanay mo hatag sa imo, o pamasahe. Giingnan ko ni Lord nga, wala daw kay pamasahe. No? Wala pang palit sa gasolina sa kotse. Okay, sige. Number 2, amidst power, no? Si David, no, even in the midst of power, no, wala niya giangkon nga maayog yun ko. Ang galing-galing ko talaga, bro. No? Kasi magaling ako. May nanagod na mga gesture. Galing ko kasi. Grabe. O kumusta? Na-bless ka ba sa preaching? O, pastora, bless na bless ako. Wala eh. May nanagod. Kung si Toro pa, no? Wala eh, galing-galing ko eh, no? No, mga kapatid, ayaw ni Lord ng mayabang tayo. Kasi, no, giyatagan lang taana ni Lord, giya lang nang gipagunit sa imuha. Anytime, at the click of His finger, kayang-kaya niyang kwaon na sa imuha. Kaya bring back all the glory and honor to God. Lord, salamat, Lord, nga imo kong gi-entrust niya ani nga mga kwarta. So paano natin, no, para mubalik ang glory kay Lord, give your tithes to God. Ihatag ni mo, you don't own the 10% of your income. Para sa Panginoon yan. Amen? That is for God. Sabi ni President Harry Truman, no, he was to say this, I was here by accident and I tried to remember where I came from and where I'm going back to. Murag ko nga, kung sino daw yung hindi marunong lumingon sa kanyang pinanggalingan, ay malansa pa sa isda. Ganun ba yon?
No? Tama ba yon? Ano yon? Malansa pa sa isda? Yun ba yon? Ha? Mas masahol pa sa malansang isda, no? Okay, ganun din ang sinabi ni Truman. Truman was one of the president, no, sa United States, no? At eto, no, yung mga tao daw or yung mga leaders na sobrang impressed sa sarili, believe na believe sa sarili, sila daw yung mga poor leaders. Sila daw yung mga poor leaders, no? And sila yung hindi marunong gumawa ng magagandang desisyon. Ito yung tawag niya, the high hats of society. Kung sino yung mga high hats noon, ito yung tinatawag ngayon na modern Pharisees. Mga Pharisees ngayon, okay? Sabi din ni John Henry Jowett, isang preacher of the last century, no? Sabi niya, a man's devotion is apt to dwindle. Sabi niya, as he becomes more successful. Anong dwindle? No, yung devotion niya sa Panginoon, yung love niya sa Panginoon, dahan-dahan niyang nawawala pag nagiging successful siya. Ano example niyan? Dati wala kang trabaho, halos everyday nasa church ka. Nung nagkaroon ka na ng trabaho at naka-receive ka na ng bonus, no, hindi ka na nagpapakita sa church. Nung wala kang trabaho, Lord, kaya kong work, Lord! Tung naanakay trabaho, nakalimutan mo na si Lord. Sakit yun. Marami mga ganon. Aray ko, aray! No? Grabe, aray. No? Ang atong devotion sa Ginoo, no, does not keep pace with our purse. No? Kung dagang ka kwarta, ito. Kung may kwarta ka lang, no, mayaman ka, wala kang problema, punta ka sa church. Pero kung may problema ka na, wala na. Dagang ka kwarta, okay? So, sabi ni David sa prayer niya, sa 2 Samuel 22:2, David said, you rescue an afflicted people, but your eyes are set, no, against the proud. God hates the proud and gives grace to the humble. I know na sana and I pray na walang proud people, proud heart dito sa CCFI. No? Pag dumating yung time na yon na nagiging proudful ka, no? Just confess it to God. Repent and then change. Amen ba? Okay. Palakpakan natin si Lord B. Okay. Ito pa, no? Absorption. Anong absorption? Attention, concentration, focus. Kung ang focus daw natin is the bounty, no? Nga, ato ang madawat. Good ato kog church, kaya nga naman, para i-bless ko ni Lord. No? Mawala na ang atong focus sa the real giver. No? Kailangan talaga our fullness, no, of humility is talagang nakatutok tayo sa Panginoon. Huwag kang bilib sa sarili mo. Sabihan mo yung katabi mo, huwag kang bilib sa sarili mo. Konting success mo lang at pinasok mo sa ulo, magpa-puff up yung ulo mo, puputok. Nako, that's destruction to you. You know what? The ultimate test of a heart for God is, how do you handle success? Tanungin mo nga yung katabi mo, how do you handle success? The greatest test of our character is not adversity, but prosperity. Okay? When things are going well, do you pray as often? Minsan, no? Kay daghan man kag kwarta, dili nagyud ka kabalo mag-pray. Kay ang imuhang kuan, ang imong trust nasa kwarta lang. Kapatid, ang kwarta nimo temporary lang yun na. Dili na nimo madala sa langit. Okay? Kailangan talaga, no, magkaroon talaga tayo ng tunay na pagmamahal sa Panginoon. Amen po ba? Okay. So, eto. Letter B, remember the shepherd. Sabi sa Psalm 34:3, proclaim with me the Lord's greatness. Let us exalt His name together. You know what? Si David is known. Ang dami niyang mga sikat na sikat si David. Ang dami niyang mga victories nangyari. Ang daming mga kaaway na kanyang napatay. Pero ang greatest accomplishment ni David, alam niyo ba? Yung mga Psalms, no? Yung mga awit na makikita mo sa Psalms. Grabe yun. Kung makita mo lang talaga yung heart ni David, grabe siya. David was the greatest worshiper of all time. No? Kahit siguro, itong mga Psalms na to, yung mga song na compose niya, even when he was alone, no, na nagabantay sa mga tupa. Kabalo ba mo, David was only 15 years old nung naging shepherd boy na siya. No? He was only alone in the field, no?
Kaluoy ka, ikaw daw anak ni mo, 15 years old, hayaan mo ba na magbantay sa field? Of course, dili, di ba? We are so concerned sa atong mga anak, dili nato babayaan, grabe. Pero si David, you know what? Wala gyud siya kahadlok. Because he was confident sa iyang relationship sa Ginoo. Alam niya na ang Panginoon ang magbabantay sa kanya. Amen po ba? Okay, he worship, no? Grabe, ito, no? He worship his heavenly Father. Sabi dito sa Psalm 34:3, proclaim with me the Lord's greatness. Let us exalt His name together. You know what? The summation of David's life could be easily expressed in this word. David inquired of God, of the Lord. Nasa 2 Samuel 21 yan. He worshiped and lifted up the name of the Lord. Okay? Dito, sa David was a man after God's own heart because he inquired of God. No? Grabe, sa book of kanang Samuel, no? 7 times, 7 times nag-inquire si David kay Lord. You know what? That's why David was called the man after God's own heart. Grabe ang heart ni David, inquiry. Kung may problema ba ta, kinsa ang atong una ginaduulan? Sino? Okay, si God. No? Dapat lang yun si God. Sabi sa Psalm 101:3, I will not set anything godless before my eyes. Sabi ni David, I will not set anything, no, na makasira yun sa ako ang mga mata, na para dili ko mag-worship o mag-trust sa Ginoo. Amen po ba? Yung mga distractions na yan, huwag mong i-entertain yan, palayasin mo yan. Palayasin mo yan. Mga estudyante, no? Estudyante ka pa, wag ka munang mag-uyab-uyab. Dili ka pa bagay mag-uyab. No? Wala manggani kay, mangayo pa manggani ka sa imong parents pang date. No? Unya, mag-uyab-uyab na ka. Walay, dili ka ngayon. No? Dito sa church, no? Kung estudyante ka, focus ka muna sa studies mo. Amen? Focus ka muna sa studies mo. Focus ka kay Lord. Mag-win souls and make disciples ka. Sabihan mo yung katabi mo. No? Kung single pa yan, student pa yan, oy, focus tayo kay Lord. Okay. Wala sa'y uyab-uyab. Dili pa tabagay mag-uyab-uyab. Okay? Dili pa bagay. No? So, mga disciplers, no? Ato yun ang ipa-understand sa ilaha. No? There is time for everything. Pag naging professional ka na, no? Dili lang na mao ang maihatag ni Lord sa imo the best. Okay? So, may ka, sa mga professional, dugay na kayo. Pero wala pa man ko, hantod karon single pa ko. Hope in God. Hope in God. May bibigay si Lord sa'yo. Amen po ba? Okay, number 3 is, remember to serve. In order for us to develop the heart of God, no, don't forget to serve the one and true King. No? Remember to serve. Dito sa Acts 13:22, God said of David, I have found David, the son of Jesse, a man after my heart, who will carry out all my will. No? Kita gyud ni God ang heart ni David, no? Kung pwede lang nato madunggan kung unsang ginasulti ni David, no, during pagmata niya, no, pagising niya sa umaga, no, sa iyang devotional, siguro nagingon si David, Here, Master, I am on duty for you. No? Siguro, sige, magsalita ka and I will follow you. No? Ganun ang heart ni David. Ma-discover na nato, Sir, Master, God, I am reporting for duty. No? Unsang imong order sa ako akaron and I will follow. Kung ano yung will mo ngayon na gusto mong ipagawa sa buhay ko, gagawin ko. No? And you know what? Because he served God with all of his heart. David, sa Acts 13:36, after serving his own generation, si David just fell asleep. No, wala siya nag-struggle. No, kinsa diri gusto nga kung kuhaon na gyud ka ni Lord yung final moment mo, gusto mo matulog lang ka. No, mo to nindot kaysa nag-struggle ka, gatirik-tirik imong mata, no? Pag adto sa wake nimo, mahadlok ang mga tao, sa banihoy, di ko ganan mo tan-aw, no? Pero si David, so kailangan lang ta mag-follow sa will ni Lord sa atong mga kinabuhi. No? You know what? No? For David, no, after serving his own generation, he fell asleep.
He completed the task that God has given him. Gikumpleto. Kaya sabihin mo yung katabi mo, kumpletuhin mo. Kumpletuhin mo yung task, no? Kinsa gusto diri nga kung naay assignment ihatag sa imo ha, imo gyud nang ma-accomplish. Okay? And God is pleased with that, no? You know what? No? Service. Pero naa siya antidote, no? The antidote for laziness is service. For there are times na na kanagong ginatamad ka, no? Kailangan lang talagang give your service to God and give your service to people. You know what? Ang laziness daw pala will dry up our heart. Okay? It will dry up your heart. Kung lazy ka, no? Ang imong kinabuhi maging uga. No? Walay joy, walay kalifay, walay kaligo. No? Kaya kailangan mag-serve ka. You serve your family, you serve your parents. Huwag kang tatamad-tamad dyan. No? Sige, bigay ka ng service sa family mo, sa mga parents mo. Okay? It has been said, no? That God wants our availability before He wants our ability. Pero the truth is, He wants both. Gusto ni Lord yung availability mo and your ability. Bakit? No? The fact remains that He can't use our ability. Hindi niya magagamit ang ability mo. Kung anong meron ka, yung skill mo, yung kagalingan mo, no, yung talent mo, hindi yan magagamit ni Lord kung hindi ka available. Kaya always be available for God. Sabihan mo yung katabi mo, always available for God. Okay. So, sabi ko nga kanina, yung antidote ng laziness is service. Kaya, okay, kailangan na tayong mag-serve sa parents natin. Masarap po. Sino mga nanay dito? Biglang naghugas ng plato yung anak mo. No? Siguro nagtago ka sa kwarto, nanghugas ng plato, ang kuwan, anak. Lord, grabe good Lord. Wala ka kabalogi ka na dahil siya sa encounter. Oh, nag-encounter na di ay siya. Okay? So, kailangan talagang mag-encounter ka. Sabihan mo yung katabi mo kung hindi pa naka-encounter yan. No? Let's encounter God. Okay. Letter D. Are you still there? Okay. Letter D. Remember to repent. In order for us to develop a heart for God, no? Dili gyud nato no kalimtan ang magrepent. Sabi sa 2 Samuel 12:13, I have sinned against you, Lord. You know what? David was not, sabi ko nga, was not a perfect person. No? One good thing with the Bible, bakit? No? Yang gina-expose ang tanan, wala siya ginatago. Pero itong maganda, no? The Bible doesn't cover up any sins or faults. Iyag yun ang i-expose. No, iyag yun ang ginapaint unsa ng mga warts sa atong kinabuhi. Warts, unsang ginahimo sa mga warts? Ginatanggal, no? Kay dili na kung sa imong nawong daghang kag warts na, no? Tanggalon yun na kay para kinis ang nawong, no? Kaya tanggalin natin yung mga kasalanan na yan. David was no exception. In the lowest point of David's life, he was involved with adultery kay Bathsheba, no? And eventually it led to murder sa husband niya kay Uriah. Eto, David was a great sinner. Kinsa ang sinner diri before the encounter? Grabe, no? Ang atong mga sala, no? Grabe. Ako, I'm not exempted to that. No? Kabalo ako mga igsoon diri kung unsa ang akong life before. No? Wala ko'y may tago sa ilaha. But he was also the greatest repenter. Amen? He repented. He confessed, I have sinned against you, Lord. Ang Psalm 51, no, that was, no, a confessional statement. No? Greatest confessional statement ni David. You know what? David sinned desperately, but he wanted desperately not to sin. Ulitin ko to. David sinned desperately, but he wanted desperately not to sin. Grabe. From David's life, we should learn that one does not have to be perfect. Hindi mo kailangang ma-perfect para magkaroon ka ng heart for God. One can be a sinner and still be devoted to God.
Amen po ba? One can experience a dreaded past and still be used with God. No? Tananta, makasala. Kinsa diri wala nakasala, kay magpa-picture ko. I-post nato sa Facebook. No? Kani gyud, wala gyud ni nakasala, perfect siya. You know what? Sin, it's a fact. Mao gyud na siyang nag-separate sa ato sa Ginoo. It separates us from God. Kanang sala na no, once dili nato i-confess, it will harden our heart. It will harden and it will give stain sa atong mga kinabuhi. And the great antidote of sin is repentance. We only have to repent. May sinabi ang Panginoon sa 1 John 1:9, if we confess our sins, He is faithful and just. Huwag mo nang i-justify yung sala mo, kay nani manggudo, kay nani manggudo, kay nana manggudo. No? Accept it and just change. Sabihan mo yung katabi mo, just change. No? Ito, pag nag-repent ka na, kailangan anak, wag na tayong magpakasala pa. Hindi pwede, no, na we keep on sinning. Kailangan palayasin natin mga kasalanan sa buhay natin. Si David, no, when he was confronted with this sin, no, grabe si David, he repented. Kaya yan ang inano dito, no, sa Psalm 51:10. Sabi niya, have mercy to me, O God, according to your loving kindness, according to the multitude of your tender mercies. Blot out my transgressions, wash me thoroughly from my iniquity, and cleanse me from my sin. At sinabi din sa Psalm 51:10, sabi niya, create in me a pure heart, O God. Grabe no, what a prayer of David. Kaya nga David was called a man after God's own heart kasi he repented. And you know what? Wala gyud na gibawi ni Lord ang title na he was a man after God's own heart even after his sin. Kasi talagang nagrepent si David. Total and genuine repentance. Yan mga anak, yan lang po ang kailangan talaga natin. No? Repent na lang tayo. Kung may kasalanan, God does not condemn you. He will not condemn you with your sin, no? God wants us to repent. Let us just change, no, for the glory of God. Letter E, remember to trust God. No? Si David, no, dagang kay siya gi-compose ng mga song. Ito song din niya nag-compose niya. Sabi niya, the Lord is my rock, my fortress, and my deliverer. My God, my mountain where I seek refuge. Grabe, no? Grabe ang heart ni David. Trusting God even in the midst of trouble. You know what? Si David, no? Daghan kay siyang mga problema when he became a king. Hindi lang problema sa nation, problema sa family, no? Sibling rivalry. Maaring siguro si David this time, kung inana, he was a candidate, no? Psychiatric patient si David. No? Psychiatric patient siya. Pero, mo na ang nahitabo sa iyaha. No? Ang stress, he was stressful sa iyang kinabuhi. Stress breaks even the sturdiest. Unsa ang sturdiest? Kanag yung showing having mental and emotional strength of hearts. Kahit ikaw pa ang sabi mo, I'm strong, hindi ako maapektuhan. Pero pag stress na ang kakain sa'yo, maapektuhan ka talaga. Okay? David had an antidote. Unsa ang cure sa remedy niya? He trust in God, no? Grabe, no, si David. Siguro, no, maaring ang philosophy ni David sa iyang kinabuhi, no? David, basic philosophy. Sabi ni David, ito yung philosophy ng life and we can also follow this philosophy. Sabi ni David, I pray, I trust, I keep on moving. Okay? So kung meron no, dumating man yang mga problema sa buhay natin, mga anak, just trust God. No? Kayang-kaya niyang i-handle yung problema mo. Sabi nga, no? Trust in the Lord with all your heart and lean not unto your own understanding. In all your ways, acknowledge Him and He will direct your path. Si David, no? Grabe. Grabe ang iyang heart for God. His life, no? Even to the end, no? God was pleased with him. You know what? When we sin and we repented wholeheartedly, sincerely, kinakalimutan ni Lord ang kasalanan mo. No? May pa si Lord, ginakalimtan. Pero sometimes kita, dili nato makalimtan.
No? O, gi-forgive ta na ka, pero di gyud na ako makalimtan ang imong gibuhat sa ako. No? Tanuman pa nimo o kuan, kawayan, hantod, magbunga ng kawayan, di ko makalimot sa imong gibuhat sa ako. No? Pero si Lord, dili siya ingnana. He forgets everything. Kung ano man yung mga darkest moment ng buhay mo, kung ano yung mga tinatago-tago mo, kapatid, let's be like the heart of David. He repented. He repented and God was so faithful na nag-forgive yun sa masala. As a conclusion, how about you? How do you stand in the test of life today? Life's battle. Do you get stressed out or trust in God? The battles of life will come. Count on it, but use it. Every battle na dumating sa buhay natin, use it na magiging closer ka sa imong Savior. Okay? Every battle, if there's battle, trials, problems in life, let us make sure that those battles will make us a better person, not a bitter person. Sabihin mo, better person. Not bitter. Sabihin mo, do not be bitter. No? Dapat, it should be a learning process to each one of us. We should learn, pag may mga problema, may mga mistake, learn from your own mistakes. Learn from your own mistakes. And the next time, will become a better person. Itong mga setback sa buhay natin, ano man yung mga setbacks sa buhay natin are set-ups for a greater comeback. Babalik ka at ibabalik ka ni Lord kung ano yung plano niya sa buhay mo. Yung wonderful life sa buhay mo. Amen po ba? Palakpakan natin si Lord. Okay? So can I just pray for you? Lord God, thank you for your word today, O God. I pray, Father God, Lord, na bawat isa, Lord, sa amin, Panginoon, ma-develop talaga yung qualities, Lord, na to develop our heart for you, O God. That in the midst of success, O God, will remain humble, O God. Lord, and we will give our best for you, Lord. Moamog yung ihatag, Lord, ang among time for you, among time, among talent, and even our treasure, O God. And Lord, kung dumating man sa buhay man namin, Panginoon, Lord, na magkakasala kami, Lord, help us to repent, O God, Lord, and to change our heart, O God. Every battles, Lord, trials, Lord, na dumating sa buhay namin, Panginoon, Lord. Help us, O God, Lord, na magiging better person kami, not a bitter person, O God. Lord, we give you back all the glory, all the honor. In Jesus' name we pray. Amen and amen.